Naramdaman mo na ba na ang iyong mga apo ay hindi na masyadong yumayakap sa iyo tulad ng dati? O napansin mo ba ang kaunting distansya kapag lumalapit ka sa mga mahal mo sa buhay? Isa ito sa mga bagay na walang gustong pag-usapan, pero nararamdaman ng malalim sa loob. Marami sa aking mga matatandang pasyente ang nahihiyang umamin na kahit araw-araw silang naliligo, may partikular na amoy na hindi mawala-wala. Akala nila dahil sa kakulangan sa kalinisan, pero ngayon ay ihahayag ko sa iyo na hindi iyon ang dahilan. Ang problema ay hindi kung gaano kadalas ka maligo, kundi saan ka maligo. May isang lihim na bahagi ng katawan na binabaliwala ng 99% ng tao at iyon ang tunay na pinagmula ng amoy na iyon. At ang magandang balita, sa isang simpleng pagbabago sa iyong rutina, makokontrol mo na ito ng tuluyan. Hayaan mo akong ikwento sa iyo ang isang kwento na madalas kong naririnig sa aking konsultasyon. Isang pasyente, tawagin natin siyang Aling Nena, 72 taong gulang, isang masigla at puno ng pagmamahal na babae, ay dumating sa akin na puno ng luha ang mga mata. Sinabi niya, "Doktor, may nagbago. Ang aking apo na siyang aking sikat ng araw, dati ay hindi mapaghihiwalay sa aking kandungan. Pero ngayon, nag-aalinlangan na siya bago yumakap." Isang araw ay narinig ko siyang mahinang nagtatanong sa kanyang nanay, "Bakit po amoy kakaiba si Lola?" Nabiyak ang puso ko. Araw-araw akong naliligo, minsan 2 beses pa. Gumagamit ako ng pinakamagandang sabon, naglalagay ng pabango. Pero may isang amoy, parang maanggo. Medyo lipas na hindi mawala. Pakiramdam ko ay lumalayo ang mga tao. Nagsimula na akong umiwas sa mga pagtitipon ng pamilya dahil sa hiya. Ang kwento ni Aling Nena ay hindi bihira. Ito ay ang alingawngaw ng isang tahimik na pagdurusa na nakakaapekto sa milyon-milyong matatanda. Ito ay direktang sugat sa pagpapahalaga sa sarili, isang hindi nakikitang hadlang na bumubuo sa pagitan mo at ng mga pinakamamahal mo. At ang pinakanakakabigo, kahit anong gawin mo, parang talo na ang laban. Nagsusumikap ka, pinapanatili ang perpektong kalinisan, pero nandyan pa rin ang problema. Nararamdaman mong hinahatulan ka, hindi naiintindihan, at higit sa lahat, nag-iisa. Ngayon ay narito ako upang sabihin sa iyo, habang nakatingin sa iyong mga mata, hindi ka nag-iisa. At higit pa rito, hindi ito kasalanan mo. Ang problema at ang maling paniniwala. Sa loob ng mga dekada, iniugnay natin ang pagbabago sa amoy ng katawan dahil sa edad sa isang simpleng at malupit na ideya. Kakulangan sa kalinisan. Ang lipunan, madalas nang walang masamang hangarin pero puno ng kamangmangan, ay paulit-ulit na nagbigay ng mitong ito. Akala ay ang mga matatanda ay pabaya na, hindi na madalas maligo o hindi maayos ang pagliligo. At ang ideyang ito, ang maling paniniwalang ito, ay ugat ng malaking sakit at kawalan ng hustisya. Dahil ang totoo, karamihan sa mga dumadaan dito ay tulad ni Aling Nena, sobrang maingat sa kalinisan. Nagkuskus sila, nagsabon, gumagamit ng iba't ibang deodorant, pabango, lotion, sinusubukan ang lahat, gumagastos ng pera at lakas sa isang laban na parang imposible manalo. At bawat araw na hindi nawawala ang amoy, lalong tumatagos ang maling paniniwala sa isip nila. May mali ako. Ako ang problema. Ito ay lumilikha ng masamang bilog ng hiya at pag-iwas sa iba. Nagsisimula kang magduda sa sarili mo. Nag-iisip ka kung napapansin ba ng iba kapag nasa supermarket, sa bangko, sa hapunan ng pamilya. Nagiging sobrang sensitibo ka sa iyong paligid. Lumayo ng kaunti ang taong iyon. Para sa akin iyon. Ang patuloy na pagkabalisa na iyon ay nakakapagod. Ninanakaw nito ang kagalakan sa simpleng sandali. Ang tiwala na umupo malapit sa iba, ang likas na yakap. Marami sa aking mga pasyente ang nagsasabi na unti-unti nilang piniliit ang kanilang social life. Tumigil na sa book club, umiiwas sa pampublikong sasakyan, o umuupo ng hiwalay sa parke. Ang takot na maturing pabaya ay mas malakas kaysa sa gustong makipag-ugnayan. Kaya ang problema na puro biological ay naging parusa ng pag-iisa. Ang epekto sa pamilya marahil ang pinakamasakit. Ang mga bata sa kanilang inosenteng katapatan, minsan brutal, ay makapagsasabi ng mga salitang parang kutsilyo. Ang mga anak na matanda upang hindi masaktan, baka hindi magsalita. Pero ang kanilang body language ang nagsasabi ng lahat. Mas maikling yakap, kaunting distansya sa pag-uusap, at napapansin mo. Nararamdaman mo at masakit. Masakit dahil pakiramdam mo ay nagsisimula kang maging pasanin, isang taong hindi komportable kasama. Gusto kong malinaw mo ito.
Lahat ng pagsisikap, lahat ng kalinisan ay hindi gumagana dahil mali ang kalaban na hinaharap mo at mali ang sandata. Parang sinusubukan mong patayin ang sunog sa mantika gamit ang tubig. Hindi lang hindi gumagana, maaari pa itong lumala. Naglilinis ka lang sa ibabaw. Samantalang ang pinagmulan ay isang prosesong kemikal na mas malalim na hindi kayang abutin ng karamihan sa sabon. Ngayon ay sisirain natin ang mitong iyon. Titigil na tayo sa pagbibintang sa kalinisan at sisimulan na nating intindihin ang agham. Sapagkat kapag naintindihan natin ang tunay na dahilan, makikita natin ang tunay na solusyon. At ipinapangako ko sa iyo na mas simple ito kaysa sa inaakala mo. Kalimutan mo na ang hiya at sala. Oras na para makilala ang tunay na may sala. Ang siyentipikong paghahayag, ang tunay na salarin. Bilang doktor, maraming taon akong nag-aral ng proseso ng pagtanda at isa sa pinakakawili-wili at hindi gaanong naiintindihan ay ang kimika ng ating balat. Matagal na walang malinaw na sagot ang agham para sa katangi-tanging amoy na ito na lumilitaw sa pagtanda. Pero salamat sa pananaliksik, lalo na sa mga pioneering studies sa Japan, kilala na natin ang salarin. Ang pangalan nito ay tuanonenal. Alam ko parang klase sa chemistry, pero manatili ka rito at ipapaliwanag ko ng simple. Isipin mo na hiwa mo ang isang mansanas at iniwan sa hangin. Ano ang mangyayari? Nagiging kayumanggi ito, nag-o-oxidize. Ang proseso ng oxidation ay nagbabago ng kulay, texture at amoy. Ganito rin sa ating balat habang tumatanda tayo. May layer ng natural na grasa o lipids ang balat natin na nagpoprotekta at nagpapahydrate. Kabilang dito ang omega-7 fatty acids. Noong bata pa tayo, may malakas na antioxidant defense system ang katawan na nagpoprotekta sa mga grasang iyon mula sa oxidation. Parang may invisible shield ang mansanas na pumipigil na maging kayumanggi. Pero mula mga 40 taong gulang pataas, dalawang bagay ang nagbabago. Una, dahil sa natural na hormonal changes, nagbabago ang komposisyon ng mga grasa sa balat. Pangalawa, at ito ang susi, bumababa ang natural na antioxidant capacity natin. Humihina ang shield. Ang resulta, ang mga fatty acids sa balat natin, ngayon mas exposed, ay nag-o-oxidize kapag nakikipag-ugnayan sa hangin. Ang lipid oxidation process na ito, katulad ng sa mansanas, ay gumagawa ng chemical byproducts at ang pangunahin, ang pinakasikat, ay ang molecule na tinatawag na duononenal. Ang duononenal ay may katangi-tanging amoy na inilalarawan ng mga siyentista bilang pinaghalong damo, grasa o lumang papel. Ito ay natatanging amoy na, kahit hindi palaging malakas o nakakasakit sa lahat, ay iba sa amoy ng pawis. Wala itong kinalaman sa bakterya sa kilikili. Kaya hindi gumagana ang ordinaryong deodorant at antiperspirant laban dito. Gawa ang mga iyon para labanan ang bakterya, hindi para neutralisahin ang molecule na nagmumula sa oxidation. At ngayon, ang pinakamahalaga, ang dahilan kung bakit hindi gumagana ang iyong mga paliligo. Ang tuononenal ay lipophilic. Lipo ay grasa, philic ay gusto. Ibig sabihin, gusto ng duononenal ang grasa. Natutunaw ito roon, kumakapit, hindi natutunaw sa tubig. Isipin mo na nadumihan ang kamay mo ng mantika ng sasakyan. Kung banlawan mo lang ng tubig, hindi mawawala ang mantika. Ang tubig ay dumudulas lang. Kailangan mo ng sabon na makakahuli at makakahila ng grasa. Ganito rin sa duononenal. Dahil kaibigan ng grasa, nananatili ito sa sebum layer ng balat mo. Kapag mabilis kang naligo gamit ang ordinaryong sabon, nililinis ng tubig ang dumi sa ibabaw, pero hindi nito nahuhuli ang sticky molecule na iyon. Nanatili ito sa balat mo, at hindi lang iyon. Dahil kumakapit din ito, madaling lumipat sa tela. Nakakadikit ito sa iyong pajama, sa kumot, sa upuan mo, sa damit. Kaya minsan parang nananatili ang amoy sa kwarto kahit walang tao. Hindi imahinasyon mo iyon, kimika iyon ng duononenal. Ang prosesong ito, tulad ng nakikita mo, ay 100% natural. Wala itong kinalaman sa pagiging malinis o marumi. Ito ay isa pang resulta ng pagtanda, tulad ng uban o kulubot. At ang pagkaalam nito ay unang hakbang para mapalaya ka sa sala. Wala kang ginawang mali. Sa katunayan, isang curious fact. Sa pagtanda, bumababa rin ang pang-amoy natin. Ibig sabihin, malamang na hindi mo gaanong napapansin ang amoy na ito kumpara sa mga mas bata tulad ng mga anak o apo mo. Ito ay maaaring lumikha ng masakit na sitwasyon. Wala kang napapansin, pero sila meron. Hindi ka naging insensitive,
Isa pang normal na biological change iyon. Kaya sa buod, ang amoy ay hindi dahil sa masamang kalinisan, kundi dahil sa molecule na duanonenal. Naglilikha ito mula sa oxidation ng grasa sa balat, isang natural na proseso na tumataas sa edad. Ang molecule na ito ay hindi nawawala sa tubig lang, kaya hindi ito naaalis ng ordinaryong paliligo. Mabuti, ang pag-unawa rito ay nagbubukas ng pinto sa solusyon. Sapagkat kung ang problema ay isang molecule na grasa na nakulong sa balat, ang tanong ay hindi na kung paano ako lalong maligo, kundi paano ako maliligong matalino para maalis ito. At ang sagot ay humahantong sa malaking paghahayag. May lihim na zone, isang bahagi ng katawan mo kung saan mas maraming naipon ang duononenal kaysa sa iba. Ang lihim na zone, ang episentro ng amoy. Ngayong alam natin na ang kalaban ay duononenal at ang grasa nito ang dahilan ng pagiging matigas. Oras na para ibunyag ang malaking sekreto. Sa loob ng maraming taon, nakatuon tayo sa obvious na bahagi ng amoy ng katawan. Kilikili, paa. Oo, kailangang hugasan iyon pero ang duononenal ay may paboritong lugar. Isipin mo, saan may pinakamaraming sebaceous glands ang maliliit na pabrika ng grasa. Marami ang magsasabi sa mukha, totoo iyon, pero isa sa pinakamataas na density ng glands na ito, na mahirap abutin at madalas nakakalimutan sa pagligo, ay ang itaas na bahagi ng likod at patok. Oo, narinig mo ng tama. Ang zone mula sa base ng leeg pababa sa pagitan ng balikat hanggang kalagitnaan ng likod ay key point. Ito ang zero ground ng produksyon at akumulasyon ng duononenal. Ipapaliwanag ko kung bakit problemado itong zone na ito. Maraming sebaceous glands. Natural na madulas ang lugar. Mas maraming grasa, cation, mas maraming raw material para sa oxidation at duononenal. Perpektong breeding ground, mahirap abutin. Sa totoo lang, sa shower, gaano ka ba kabilis magkuskos sa itaas na likod? Karamihan ay pinapahid lang sa balikat at hinahayaang tumulo ang foam. Mahirap abutin ng kamay at kung walang long-handled brush, halos imposible na malinis ng maayos. Sa pagtanda, kung may kaunting paninigas sa balikat, lalong nahihirapan. Silent accumulation. Hindi tulad sa kilikili na mabilis at malakas ang amoy ng pawis, ang build-up sa likod ay mabagal at lihim. Araw-araw na naipon ang duononenal sa sebum layer na hindi lubusang nalinis, lumilikha ng deposito ng amoy. Constant contact. Isipin mo kung paano ka natutulog. Ang batok at likod ay direktang nakadikit sa unan at kumot ng maraming oras. Hindi lang naililipat ang duononenal sa beddings, kaya may amoy sa kwarto, kundi lumilikha rin ng mainit na kapaligiran na pabor sa oxidation. Pareho sa likod ng sofa o damit, pero ang likod at batok ang main focus, hindi lang iyon ang lahat. Maaari ring maipon ang duononenal sa mga lugar na may sebaceous glands at folds. Likod ng tainga, classic na nakakalimutan. Maliit na fold na may sebum, dead skin, at shampoo residue. Perfect nest para sa duononenal. Ano man ang scalp, maraming glands din kung hindi maayos ang paghuhugas, nakakatulong sa overall amoy. Dibdib, lalo na sa mga lalaki. Maaaring madulas at prone sa build-up. Anumang skin fold sa ilalim ng dibdib, chin folds, anumang lugar na madilim at walang hangin ay ideal para sa molecule na ito. Nakikita mo ba ang larawan? Mali ang front na nilalabanan mo. Habang nakatuon ka sa kilikili, tahimik na nagkakamp ang duononenal sa likod at batok mo, lumalakas sa bawat mababaw na paliligo. Ang pagkaalam kung saan nagtatago ang problema ay nagbabago ng lahat, dahil ngayon hindi na tungkol sa mas maraming paliligo, kundi mas mabuting paliligo. Iyon ang gagawin natin ngayon. Ipapakita ko sa iyo ang step-by-step na Dr. Manocci Cleaning Protocol, isang simple pero revolutionary na rutina na idinisenyo para ideklara ang digmaan sa duononenal. Ang solusyon. Ang protocol ng paglilinis ni Dr. Manocci, oras na para kumilos. Kalimutan mo na ang sobrang mahal na produkto at walang laman na pangako. Ang solusyon na ibibigay ko ay batay sa agham at lohika. Kung grasa ang duononenal, kailangan natin ng strategy para matunaw ito. Kung nagtatago ito sa hindi naaabot, kailangan ng tools para marating. Ito ay hindi simpleng maligo ng mabuti. Ito ay protocol, sistema na kapag sinunod mo ay magbabago ang pakiramdam at amoy ng iyong balat. 5 simpleng pero makapangyarihang hakbang. Hakbang 1, kunin ang tamang tools. Bago buksan ang gripo, siguraduhin na handa ang arsenal mo. Ang sabon. Narito ang unang karaniwang pagkakamali. Ang mga gel na mabango o antibacterial soap ay hindi para dito.
Kailangan natin ng lumalaban sa oxidation at tumutunaw ng grasa. May magagandang option. Sabon na may persimmon o kaki extract. Ito ang star choice, malawakang ginagamit sa Japan para sa problemang ito. Ang kaki ay mayaman sa tannins, malakas na antioxidants na napatunayang epektibo sa pag-neutralize ng duodenal. Hanapin ang sabon na may pangunahing sangkap nito. Sabon na may citrus, lemon, orange o pomelo essential oils. Fantastic alternative. Ang citrus ay tumutulong sa pagputol ng grasa at puno ng antioxidants, tulad ng vitamina C. Sabon na may green tea. Katulad ng citrus, kilala sa antioxidants. Kung sensitive ang balat mo, mild glycerin o aloe vera soap ay perpekto. Ang mahalaga ay hindi magpapatuyo. Ang cleaning tool, hindi sapat ang kamay mo para sa secret zone. Kailangan ng tulong. Long-handled bath brush. Ito ang iyong pangunahing sandata. Hanapin na may natural bristles, medium firmness, hindi dapat gasgas pero sapat na firm para mag-exfoliate ng dahan-dahan at alisin ang sebum at dead cells. Exfoliating towel o sponge para sa dibdib at likod ng tainga. Loofah sponge o maliit na textured towel ay maganda. Hakbang 2. Ayusin ang temperatura ng tubig. Critical ito. Mahilig tayo sa mainit na tubig. Pero para sa balat at problemang ito, mali iyon. Ang kumukulong tubig ay sumisira sa protective lipid barrier ng balat. Ano ang reaksyon ng katawan? Gumagawa ng higit pang sebum para i-compensate, na nagbibigay ng higit pang fuel para sa duodenal. Ideal, maligamgam, komportable, hindi nagpapapula ng balat. Hakbang 3. Focused cleaning technique. Dito ang puso ng protocol, hindi tungkol sa mas matagal sa shower kundi sa tamang focus. Simula normal, basa ang buong katawan tulad ng dati. Atake sa secret zone, kunin ang long-handled brush, basain, lagyan ng maraming sabon. Kaki, citrus. Konsentrate. Simulan sa batok, circular motions, gentle pero firm. Dahan-dahang bumaba sa likod, mabuti ang coverage sa pagitan ng balikat. Maglaan ng 1 minuto lang para sa zone na ito. Parang pinupulido mo ng mahina ang balat, inaangat ang invisible layer. Secondary zones. Pagkatapos ng likod, brush sa dibdib. Kunin ang sponge, lagyan ng sabon, linisin ng mabuti ang likod ng bawat tainga. Kuskusin ang scalp gamit ang fingertips, hindi kuko. Huwag kalimutan ang skin folds. Tapusin ang natitirang katawan tulad ng dati. Hakbang 4. Meticulous rinse at drying. Walang saysay ang mabuting wash kung may natirang sabon. Banlawan ng mabuti gamit ang maligamgam na tubig. Siguradong walang natira, lalo na sa likod at folds. Ang pagpapatuyo ay kasing importante. Gumamit ng malinis at tuyong tuwalya, huwag lang tapik-tapik. Patuyuin ng mabuti. Espesyal na pansin sa likod ng tainga at folds. Ang moisture ay kalaban. Hakbang 5. Smart hydration. Pagkatapos linisin, kailangang mag-hydrate para hindi matuyo ang balat at gumawa ng higit pang grasa, pero matalino. Pumili ng light body lotion na may antioxidants, vitamina E o C. Sa paglalagay ng antioxidant cream, pinapalakas mo ang defense ng balat laban sa oxidation buong araw. Parang inilalagay mo ulit ang invisible shield. Ilagay sa buong katawan, siguradong covered ang likod at dibdib. Frequency, gawin ang deep cleaning protocol 3-4 beses sa isang linggo. Sa ibang araw, normal na paliligo. Pakinggan ang balat mo. Kung irritated, bawasan sa 2 beses. Ang protocol na ito ay hindi komplikado, strategic. Pinapalitan ang brute force ng intelligence. Sa pagsunod, hindi lang nililinis ang balat mo, binubreak mo ang cycle ng duodenal production. Ina-attack mo ang cause, hindi lang tinatakpan ang effect. At ang resulta, tiyak ko, magiging fresh breath para sa balat at confidence mo. Higit pa sa paliligo, lifestyle changes. Ang pag-implement ng cleaning protocol ay pinakamalaking hakbang. Pero para siguradong tagumpay, palakasin natin ng simpleng habits. Ang paliligo ay main attack. Ito ang defenses. Damit at kumot mo. Key battlefront. Tulad ng nakita, kumakapit ang duodenal sa tela. Walang saysay ang paglabas na malinis kung tuyo ka sa contaminated towel o suot ang amoy na pajama. Madalas na maglaba. Tuwalya bawat 2-3 gamit, beddings 1 beses sa linggo, damit na direktang nakadikit sa balat pagkatapos ng bawat gamit. Poder ng suka. Magdagdag ng 1 tasa white vinegar sa rinse cycle ng washing machine. Natural deodorizer ito. Mawawala ang amoy ng suka kapag natuyo. Para sa mas matinding amoy, idagdag ang 1 or 2 tasa baking soda sa simula ng wash, kasama ang detergent. Sun drying. Hanggat maaari, tuyuin sa araw.
Ang UV light ay potent natural disinfectant at deodorizer. Laban mula loob, antioxidant diet. Kung oxidation ang problema, antioxidants ang solusyon, at mas makapangyarihan ang kainin kaysa ilagay. Diet na mayaman sa antioxidants ay nagpapalakas mula loob. Kumain ng rainbow, colorful fruits at veggies, berries, blueberries, strawberries, raspberries, green leafy, spinach, kale, orange yellow, carrots, squash, manga, citrus para sa vitamin C, good fats, nuts, seeds, extra virgin olive oil, green tea, 1 to 2 tasa araw-araw. Limitahan ang mga nagpo-promote ng oxidation, ultra-processed foods, industrial sweets, fried foods, sobrang asukal, processed meats. Hydration, uminom ng sapat na tubig para sa skin health at toxin elimination. 6-8 baso araw-araw, kung walang sabi ng doktor mo. Ventilation, buksan ang bintana araw-araw, 10 to 15 minuto, kahit taglamig. Nagpapalipat ng hangin, nagdi-disperse ng odor molecules. Stress management. Nakakagulat, pero ang chronic stress ay nakakaapekto sa chemistry mo. Nagtaas ng cortisol na maaaring mag-alter ng skin balance at dagdagan ng oxidation. Mag-relax. Deep breathing, meditation, lakad sa kalikasan. Positibo sa isip at balat. Ang mga habits na ito ay hindi miracle cures, pero pinapalakas nila ang effect ng iyong bagong routine. Naglalagay ng extra protection layer, lumilikha ng hostile environment para sa duodenal. Sa 360-degree approach na ito, hindi lang kontrolado ang amoy. Pinapalago mo ang overall well-being na magpaparamdam sa iyo na mas fresh, healthy, at in control. Ngayon ay naglakbay tayo ng malayo. Nagsimula sa masakit na kwento ni Aling Nena, isang kwento ng hiya at pag-iisa na baka pamilyar sa iyo. Sinira natin ang malupit na mito na ang amoy ng katawan sa pagtanda ay dahil sa kakulangan sa kalinisan. Sana ay napalaya na kita mula sa mabigat na pasanin na iyon. Natuklasan natin ang salarin, ang duodenal at bakit ito matigas. Inihayag natin ang secret zone, likod, batok, likod ng tainga. Ang key point na halos lahat ay binabaliwala. At pinakamahalaga, binigyan kita ng malinaw, practical, science-based na solusyon. Ang Dr. Manouchi Cleaning Protocol, isang step-by-step strategy na nagbabalik ng control sa iyo, hindi sa magic, kundi sa kaalaman. Ang aking final message, ang pagtanda ay natural at magandang bahagi ng buhay. Hindi ito kailangang maging proseso ng pagkawala, lalo na ng confidence o dignidad. Huwag hayaang simple biochemical process ang magnakaw ng kagalakan mo sa pagyakap sa mga apo, pagtawa sa mga kaibigan, o pagiging komportable sa sariling balat. Ikaw ang may control. Nasa kamay mo ang solusyon. Hindi ka na kailangang mahiya o mawala ng pag-asa. May agham sa panig mo at plano ng aksyon. At ngayon ay hihingi ako ng 3 simpleng bagay. Kung naging valuable sa'yo ang impormasyong ito, kung naniniwala kang makakapagbago ito ng buhay mo o ng isang kakilala, mag-subscribe sa channel na ito. Ang mission ko ay magpatuloy na magbahagi ng science-based health secrets. Ipinaliliwanag ng simple para mabuhay ng buong buo at marangal ang iyong golden years. Sa pag-subscribe, hindi ka magkakamali. Isipin mo ang isang tao, isang kaibigan, kamag-anak, na maaaring mapalaya ng impormasyong ito mula sa parehong silent burden. I-share ang video na ito. Isang simpleng galaw ay maaaring magbago ng buhay, magbalik ng confidence, at makatulong na muling makakonekta. At sa wakas, gusto kong marinig ka. Ikwento mo ang iyong karanasan sa comments. Na-identify ka ba? Susubukan mo ba ang protocol? Ang iyong kwento ay maaaring magbigay ng pag-asa sa marami pang iba. Buuin natin dito ang isang supportive community. Salamat sa iyong oras at tiwala. Tandaan, hindi tungkol sa pagbalik sa nakaraan, kundi sa pagsulong ng may kaalaman. Oras na para mabawi ang mga yakap, pagtitipon at closeness. Oras na para muling maramdaman mong simple at maganda kang ikaw.